Isang oras na lang uulan na, ay nandito tayo sa ating farm para mamitas ng ating mga kundol dahil ang dami ng bunga guys. And gagawa tayo ng kundol candy, tatry ko din siya kasi isa yun sa mga naging paborito ko nung bata pa ako. Tara at tingnan natin kung gaano kadami yung ma-harvest natin. And guys, mabilisan lang to. Ayan yung kundol natin. At alam nyo ba na napakadami ng variety ng kundol? Ayan oh. At meron na tayong ibang parang naninilaw na kundol. Tapos may kundol pa dun sa loob. Kaya lang tong kundol na to guys, hindi natin mahawakan. Dahil ayan oh, mabalahibo siya minsan pag nagkamali kayo ng hawak. Nakakatusok siya. So ang gagawin natin ay kukuhanin na natin lahat ng ating kundol bago pa sila malamog sa ulan kasi uulan today. So unahin natin guys yung ating zucchini. Kasi malalamog to sa ulan. Ayan nakita nyo. Ang dami nating bunga dito. Humahabol pa talaga sila no. Baka second week of September guys ay tastasin na natin yung mga gulay nating iba para ma-reset na natin yung lupa natin. At alam niyo misa kaya nabubulok yung ating mga zucchini. Kapag yung bulaklak nila hindi natanggal sa ibabaw, yun yung nagiging cause ng pagka-bulok nila. Ayan oh. Katulad nito. So ito tatastasin na natin. Kasi bago pa to babugbog ng ulan. Napakasarap niyan sa tinola guys. Para ka rin kumain ng sayote. Yung isang sanga niya, hindi ko lang alam kung may bunga tayong maha-harvest. Nagtataka kayo guys, lately hindi ako nakakapag-farming, di ba? Kasi sobrang init talaga ng panahon. Kaya ngayon nakapunta tayo kasi medyo kumulimlim. So nagkaroon tayo ng chance makapunta. Ayan guys. Ang dami ng bunga ng zucchini natin. Tapos nabubulok na lang siya kasi hindi kaagad natin siya napipitas. Ayan, hindi nyo nakikita kasi nakasulok. Bukas bugbog na to sa ulan. Pag hindi natin to pinitas agad. Ayan o, tignan mo lamog kaagad sila. Pag isang araw lang natin silang hindi nakuha, lamog agad. Malambot agad. Ang dami na natin guys na ampalaya na hinog. At alam nyo ang kagandahan nun kasi mag-iipon tayo ng buto. Mas maganda yung nahinog na ampalaya. Para yung mga buto natin, yung puting ampalaya yun guys. Para yung ating buto ay tumagal ng taon. So eto guys, yung ating kundol. Ouch! Tingnan nyo guys, naka-gloves na ako. Masakit pa din. Ito yung variety ng kundol natin kung saan ay matinik. Ayan, kaya dito natin siya ilalagay sa ating basket, hindi sa bag. Grabe, napakadami nating kundol. This time guys, ayan oh. Mabilisan to. Ang dami pa naman nating singkamas. Ay ano, sitaw. Ayan oh. Another one. Yung mga ampalaya natin, ang dami nang nahinog. Ayan. Alam nyo guys, ang dami ko naka-harvest. Frozen lang ako ng frozen. Kasi para sa winter, hindi tayo mahirapan maghanap ng ampalaya. Ayan. Yung mga puting ampalaya, yun naman yung mga hinahayaan natin dumami yung kanyang buto. Kasi guys, ang konti lang magbuto ng ampalaya. Ito pahinog na to eh. Dilaw na to sa loob guys. Pero patasan na din natin, sayang. At alam nyo ba na may paparating na bagyo after 2 months na hindi nag-uulan dito sa amin. Ngayon uulan na guys sa wakas. Tastas natin ng buo. Ito kasi nadala yung ano ko sa leeg. Kaya nahihirapan tayo. So ayan. Nahihinog na yung ating ibang. Marami pang ampalaya actually nasa loob, hindi natin makita. And then the rest ay hinog na. So yung mga buto na lang yung kukoleksyonin natin. And then look at the sitaw guys. Pang-apat na batch na to ng sitaw ng harvest natin.
Guys, wag nyo puputulin to. Yan, kasi magbubulaklak pa yan ng dire-diretso dyan. Once na kayo ay naglagay ng another pataba, dire-diretso lang yung kanilang pagbubulaklak. Meron pa tayong isang kundol dito na kung saan, ayan, 2, 3. Ang lakas guys, mamunga ng kundol. Tapos ito yung isa nating ampalaya. Ayun. Ayan o, yung kundol natin. Sipag lang kayo talaga magtanim, hindi kayo magugutom. Alam nyo ba yun? Ayan, tingnan nyo oh. Sobrang daming mauulam. Tapos ito yung sigarilyas natin. So ito yung pinaka masarap na sigarilyas guys. Yung ganitong size lang. Hindi nyo siya palalakihin o hihintayin na magkabuto. Ito yung paborito ko lang na size ng sigarilyas. Actually, hindi ako makain ng sigarilyas dito na lang sa Japan. Nakatikim ng sigarilyas. At apakasarap niya nga. So ayan. Makakakuha na tayo ng mga sigarilyas. At yung iba ay hindi natin maabot. At nagtatago kung somewhere else. Kasi naglabo-labo na sila. Lahat ng gulay natin guys, sama-sama na. Ayan, hinuga na tayo dito ng ampalaya. Kung saan yung buto nito ang importante. So kuhanin natin to. Yung ganitong hinug na, dapat ang kukuhanin nyo kung yung buto ay kinakailangan nyo na patagalin para sa pagtatanim nyo susunod na season. So ayan, ang dami na nating sigarilyas guys. Ayan oh, mga palaki na sila. Actually, pwede na rin naman to. Masarap to sa bulanglang. So magtry tayo magbulanglang bukas. Kadami nating gulay guys. Ang problema ay tamad akits magluto. No? Tapos yung sitaw nga daw ay yung eto nakakain daw. So ang pipiliin natin dapat ay yung murang pads pa katulad nito. Ayan, kasi matigas na daw, may lason na. Kaya kailangan ay yung pipiliin nyo ay yung bata pa o malambot pa. Wala pa siya masyadong buto. Gusto ko rin siyang itry. Ayan, manguha tayo. At hindi ko na nga natanggalan yung iba guys kasi sobrang kabisihan ko talaga. Sobrang init pati. Pag may mga buto na ganito ay nakakatakot ng kainin kasi may lason din pala ang singkamas. Kaya kailangan pag hindi natin alam, mag-search muna tayo para hindi tayo ma-disgrasya. Yung ganitong kulay pa siya, parang baby color pa yung pagka-green niya. Hindi siya dark green at wala pa masyadong buto. Yan daw yung nakakain pa. Pero make it sure ay tatanggalan daw ng buto kasi ay may lason na nga daw. So yung mga ganito lang. Ayan. At nagtitira rin ako niyan kasi nga pambenta natin next season. Naubusan ako kasi merong umorder sa akin ng pakyawan ng mga buto. Mga farmer din sila no. At ang customer din kasi nila mga bumibili din sa kanila ay mga Pinay din ng umorder ng mga singkamas. So etong singkamas na to guys, hindi ako nagbebenta. Pangkain ko lang to sa sarili ko. Hindi ako yung nagtanim para ibenta. Pag may sumobra yun, nagbebenta ako. Pero pag kaya kita nyo, mura lang ako magbenta ng pananim. So ayan, may tububong kamatis dito na hindi ko na rin siya napansin. At yung papaya ko dito natutuyot na, hindi ko pa rin nadidiligan. Nakakalimutan ko siya, siguro 2 weeks ko na siyang hindi nadidiligan. And namamatayan nga tayo guys ng mga bulaklak. Hindi nabubuhay yung mga bulaklak ng papaya natin. So may 3 buwan pa sana kung mabubuhay lang sana yung mga bulaklak nila. Kaya lang napansin ko bulaklak lang sila ng bulaklak. Ayan, 3 yung puno natin. Ito hindi natin nadidiligan. Kaya ngayon pa lang siya madidiligan. Makikita nyo sa dahon niya guys. Sobrang tuyot na siya. Ayan o. Tapos yung bulaklak niya nalalagas. Ayan. Nalalagas yung bulaklak nila. Nagbubulaklak na sila actually. Kaya lang nga ay hindi talaga nabubuhay. So titingnan natin yan kung kakayanin nilang mabuhay kahit winter. Siguro malalanta lang sila pero titingnan pa rin natin. Hoping ay makasurvive sila ng winter no. Para as is na lang sila hanggang next year dyan. Diba? Pag nagugutom ang lola nyo, punta lang ako dito sa farm ko. Marami nang makukuhang gulay. So ayan na yung mga talong natin guys, ng mga pinagkakakalbo natin. Natatandaan nyo ba? Ayan, ganyan na sila ulit kalalago. At as you can see,
maganda na yung mga dahon nila, nawala na yung mga butas-butas. Kaya lang, dahil nga halos 4 days akong di nagpunta dito at nagdilig lang ako kahapon. Ayan, dumadami na naman yung mga insekto at may bunga na tayo. Talong dito, di ba? Napakabilis lang. Ay, nabali ko pa, sorry. So, ayan, may isang long talong na tayo dito. Ito ay maliit na talong lang at parang damage pa siya, no? Tingnan natin. Kasi may mga bunga na yung iba eh. Doon sa mga bilog natin na meron na rin. And then yung mga melon natin, guys, halos na harvest na natin. Harvestin na nga rin natin tong iba. Kasi alam nyo, guys, kinakain na lang siya ng... Ang sarap na ito, guys, nung ginawa kong kimchi. Kaso tingnan nyo, ini-injection na siya ng mga insekto. Kaya, nabuburaot ako dito sa mga insekto na to eh. Wala na kasi silang na dahon. Ayan o. Lahat namatay na yung pakwan na yung melon natin. So ito, nagsusurvive pa rin siya pero pitasin na din natin. Ayan. Ay, ang tamis na nito guys. Ito yung papaya melon natin. Tapos ito yung ibang talong natin. Naghahanap ng talong si asawa. Ayan. And update ko sa inyo guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinagdugtungan ng mga talong natin kung saan yung original sa ibabaw tinastas ko, yung ilalim ang hinintay kong tumubo. Baka ito yung sinasabi ni Mami Will na wild talong na kung saan ay maliliit lang yung bunga niya kasi kung makikita nyo maliliit lang yung bulaklak niya at hindi kasing ganda ng mga talong na ganito violet yung bulaklak. Sila ay maliliit na pinong-pino. So ayan guys, napakaganda na rin ng ating mga marigold kung makikita nyo. Oh. Tingnan nyo. Diba? Pero anyway, maglilinis na tayo ng ating farm dahil magtataglamig na at ang dami nating siling dapat na ma-harvest. Ayan guys, oh, yung mga sili natin. So uulan ngayon kaya hindi na natin sila ma-harvest, baka balikan na lang natin sila. Ito tingnan natin. Makunat na sila. Actually, mga kamatis natin ang dami ng hinog eh. Hanggang sa natastas, nabulok na lang, nabiyak na lang yung iba guys. Ang pangit ng mga kamatis natin this time guys kasi 2.5 months na hindi umuulan dito sa amin. Pakasarap. Tigas na. Tumalamot pa. Ayan, bukas magbubulang lang tayo. Tingnan yung mga okra natin na pula. Ang tataas. Hindi na natin abot yung mga bunga niya. Lakpas taon na. Ayan. So bukas na tayo babalik dito. Hoping wag umulan. Tingnan nyo, sa katamaran ko, diba? Hindi ko na naka-harvest yung mga okra. Ouch! Matinik tong variety na to. Masakit. Ayan ang ulan. So, ayan yung mga hinarvest nating kondol as of now. Next time na yung iba natin pag hindi tayo nagmamadali.